Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction yan. Itong post ni Attorney Neil. Ito yung isa sa mga DDS vlogger, isang abogado. Mukhang may quorum sa dami sabi niya. Pinost niya yung official request ng ICI sa DOJ para isama sa Immigration Lookout Bulletin Order ang mga senador, kongresista, at iba pang opisyal sa gobyerno. Ang dami nila. By the way, request pa lang yan ng ICI sa DOJ. Wala pa talaga actual Immigration Lookout Order. So, pag nalaman ng tao na lalong maghahanap na ng paraan na makatakas. Ito, ang mga, basahin ko yung mga pangalan. Dear Secretary Rimulya, sabi dito. Urgent request for issuance of an Immigration Lookout Bulletin Order. By view of the powers bestowed upon the Commission and pursuant to its mandate, request, ito na, request Immigration Bulletin Lookout Order. Number 1, Congressman Ferdinand Martin Romualdez Sr. Siya ang number 1. Senator Francis Joseph Cheese Escudero. Senator Jose Jinggoy Ejercito Estrada. Former Senator Ramon Bong Revilla. Mayor Maria Lourdes Binay Angeles. Commissioner Mario G. Lipana. Marilu Lauricio Lipana. Undersecretary Taygib L. Olaybar. Carlin Villa, Maynard Yu, Congressman Roman Romulo, Congressman James Ang, Congressman Patrick Vargas, Congressman Juan Carlos Atayde, Congressman Nicanor Briones, Congressman Marcelino Teodoro, Congressman Floreda Robes, Congressman Leandro Madrona, Congressman Benjamin Agrao, former Congressman Florencio Gabriel Noel, Congressman Leode Tariala, Congressman Renante Arrogencia, former Congressman Marvin Rillo, Congressman Teodorico Haresco Jr., Congressman Antonieta Iodelia, Congressman Dean Asisio, Congressman Marivic Co. Pilar, District Engineer Loida Bosas, Bogs Magalong, District Engineer Ramon Dibanedra, District Engineer Johnny Protesta Jr., District Engineer Arturo Gonzales Jr. Hindi ko na nabilang, basta marami, more than 20. Okay. Ito lang ang masasabi ko. ICI. Hanggat hindi isinasa publiko ng ICI ang kanilang hearing, hindi na ako magtitiwala. So itong mga request na ito, to me, opinion ko lang ito is, pakita lang na may ginagawa. Example, Congressman Romualdez, na balita na humihingi siya ng travel clearance sa Kongreso. Ano nang balita doon? Tahimik ang kamera. Tapos may balita 3 days ago, may unconfirmed report na nasa Dubai na siya. So ang tanong, nasaan ngayon si Congressman Martin Romualdez? Is there anybody who can assure us na nandito pa sa Pilipinas? Katulad noon, si Congressman Saldico, ex-congressman na ngayon. Nung nagsisimula ng puputok ng balita, biglang nawala, hindi mahagilap. Sabi ng kamera, hindi nila alam nasaan. Later on, napag-alaman, nasa Amerika na. Nagpapagamot daw sa sakit, sa puso. But lately, na mataan ng isang OFW natin, nasa Portugal. Naglalakad na, wala namang sakit. Wag! Nasa, nung una, from US, napunta ng Paris, France, napunta ng Madrid, Spain, nakita sa, what's this? Nakita sa Portugal. Nasaan siya? Libre, nakakapagbiyahe. Tapos ito ngayon, immigration, request pa lang yan. Hindi natin alam kailan mag-i-issue yung
DOJ o BI ng immigration. At yung immigration lookout bulletin order, hindi nila mapipigilan ang taong aalis. Minomonitor lang yan. Kung talagang pigilan nila yung anong tawag doon? Whole departure order. Wala. Kasi wala pang kaso. So, paano nila mapipigilan pag-alis ng isang Martin Romualdez? To me, it's nothing. This is just paper. This is just, wala. Hanggat hindi patunayan ng administrasyong ito yung kanilang determinasyon na panagutin ang mga dapat managot. Hindi ako. Example, Saldico, bakit hindi nila i-cancel ang kanyang passport? Is there any move of DFA to cancel the passport of Saldico? Nothing. So ano yung sinasabi na nag-resign na siya, after resigning, wala na? Parang nakalimutan na si Saldico eh. Oh, tingnan nyo dito. Hindi na siya kasama sa iniimbestigahan. Kahit sa kaya yung Blue Ribbon Committee hearing, imbes na ang ganda na ng buwelo, biglang sinuspend until further notice. Bakit? Mula nung lumabas ang isang Orly Gutesa, nagbago ng ihip ng hangin, ang dating determinado na Senator Lacson, anti-corruption crusader, true and true, napaka taas ang tingin ng taong bayan sa kanya, biglang nag-resign. Ang ganda pa yung last pronouncement niya na next hearing, iimbitahan na sina Saldico at Martin Romualdez. After that, 180 degrees turn. Na-suspend ang hearing. Nag-resign ang magiting matapang na chairman. What's now? Kaya, anyway, kanya-kanya lang tayong pananaw. This is just my opinion. Hindi ako believe dito sa mga request na ito hanggat hindi nila isapubliko ang kanilang hearing. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.